Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 12, 2024. Patuloy nga pong umiral sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin nang gagaling sa dagat Pasipiko. Asahan naman po natin, meron po tayong mga kaulapan na posibleng magdala ng biglaang pagulan sa eastern section ng ating bansa sa may parte ng Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, yung minomonitor nga natin na posibleng sama ng panahon ay posibleng pumasok po yan ng ating bansa as low pressure area, pero meron nga po yan na magiging posibleng kasunod. Yan po ang makikita natin mamaya sa ating advanced weather forecast. Sa kayo nga po dito sa ating rain map animation, makulimlimang kaulapan ng Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces ay may mga tsansa po yan ng mga biglaang mahina at katamtamang pagulan lamang. Maging ang eastern section nga po ng Mindanao ay may tsansa po ng biglaang mahina at katamtamang pagulan, pati po ang dulong bahagi ng Palawan pagdating po yan ng alas 10 ng umaga. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin may mga tsansa rin po ng biglaang malalakas na pagulan sa parte ng Mindanao at maging dito nga po sa Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces may mga tsansa po ng pagulan. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan at mararanasan pa rin natin yung mas malinsangang panahon dahil nga sa easterlies. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, tuloy-tuloy may mga tsansa ng pagulan sa Mindanao at maging sa parte ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po yung stationary pa rin. Pagdating naman po ng May 13, as low pressure area pa rin, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa. At pagdating naman po ng May 14, magkakaroon ng tsansa ng mga pag-ulan sa may parte ng Palawan, western section ng Mindanao, at magkakaroon po tayo ulit ng shear line na posible magpaulan sa eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng May 15, ito na nga po yung low pressure area sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahan-dahan na nga po yung gagalaw. At pagdating nga po ng May 16, lalapit na nga po yan. At may shear line nga po na magpapaulan sa parte ng northern Luzon. By May 17, ito po mapapansin po natin yung low pressure area nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at posible pumasok ng PAR line sa mga susunod na araw pa. At pagdating naman po ng May 17 ng alas 8 ng umaga, mapapansin nga natin yung shear line ay posible magdudulot o magdadala ng pag-ulan yan sa may parte ng Luzon. At pagdating naman po ng May 18, ito na nga po, May 18, sunod-sunod nga po may mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Luzon dahil po yan sa shear line. At ito nga po yung ating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at papasok na nga po yan ng PAR line. Pagdating nga po ng May 19, by May 19, may mga tsansa na malalakas na pagulan sa parte ng Luzon dahil po yan sa shear line. At yung extension naman ng kaulapan ng low pressure area na nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible magdala rin po yan ng mga biglaang pag-ulan. Pagdating naman po ng May 20, nasa eastern section po yan ng Davao Region, itong low pressure area. At pagdating naman po ng May 21, ito nga pong low pressure area ay andito po sa eastern section ng Caraga Region. At ito nga po, mapapansin nyo, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong senaryo ng isa pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, itong naunang low pressure area, bumaba nga po yung chance niya na maging isang bagyo sa ngayon. Pero kung mapapansin nyo nga po,
nagbabago pa rin yung ating minomonitor sa ating advanced weather forecast. Gaya nga po na sinasabi natin, ito po ay advanced prediction lamang ng European Center at malaki pa rin po ang tsansa na magbago pa po yan. Kaya inuulit ko po, lagi po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa ba yung magiging posibleng galaw o senaryo nitong mga posibleng sama ng panahon at posibleng makapekto sa ating bansa. Kaya palagi po tayong mag-iingat para nga po sa anumang mga sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa at mas maaga po tayo makapaganda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.